Tanong, para lang ba sa mga sikat, hindi nahihiya, at maraming talent ang YouTube? The answer is big no. Pag-usapan natin ang YouTube ngayon. Dahil kung balak mong pumasok sa YouTube, you are not too late. Akala ko sa YouTube, kailangan lahat magaling magsalita. Maganda ang camera, may milyong-milyong views agad para mapansin ka ng mga tao. Pero ang totoo, kahit sino, basta meron kang pangarap, pwede sa YouTube. Ang kailangan mo lang ay tiyaga at diskarte. Marami nagsisimula na wala namang camera, walang editing skills, walang supporters, at minsan wala pang kumpiyansa sa sarili. Kumbaga, nagsimula sa scratch or nagsimula sa zero. Ang YouTube, hindi ito instant source of income, kundi isang opportunity na maaaring magbukas ng maraming pinto para sa buhay mo. Reason number one, mababa ang panganib pero mataas ang posibleng reward. Isipin mo, kung gusto mong magtayo ng negosyo, kailangan mo ng puhunan. Kung gusto mong magbukas ng tindahan, kailangan may renta, meron kang product, at marami kang gagastusin. Sa YouTube, kadalasan, kahit cellphone lang, basta meron kang internet, pwede na. Pwede ka magsimula kahit gamit yung kung anong meron ka ngayon. At kahit hindi ka agad kumita, may matututunan kang skills. Tulad ng public speaking, video editing, storytelling, marketing, communication. Marami kang matututunan kahit na hindi ka pa ma-monetize na maa-apply mo sa ibang part or chapter ng buhay mo. Di ba? Public speaking, communication, editing, confidence, na enhance confidence mo, storytelling. Tulad ng sinabi ko, twice na reject yung aking monetization sa una kong channel. Pero dahil sa nagsimula ako doon sa channel na yun na magsalita, mag-edit, kahit pa paano meron na akong mga baon na skills para ngayon sa susunod kong channel. Mga skills na magagamit mo kahit hindi ka maging successful sa YouTube, actually. Pero ang goal natin, di ba, maging successful syempre sa YouTube. Pero at the same time, look at the positive side. Para kang nag-aaral ng skills habang gumagawa ka ng content, habang nasa YouTube ka. Reason number 2, di mo kailangan maging expert. Isa ito sa pinakamalaking akala. Maraming tao ang nagsasabing, sino ba naman ako para maging YouTuber, para maging content creator? Pero isipin mo to, hindi mo kailangang maging teacher para magbahagi ng nalalaman mo. You can use your experiences. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para mag-share ng financial journey, para magturo ng financial management, financial literacy. Basta alam mo lang at nanggagaling ka sa experiences mo at totoo, tama, you can share. Hindi mo rin kailangan maging professional gamer para mag-upload ng gaming videos, para magturo kung paano laruin ang isang bagay, ang isang game. My point is, hindi mo kailangang maging expert or professional sa isang niche, sa isang content. Kailangan mo lang maging totoo. At kailangan mo lang pag-aralan kahit papano yung sasabihin mo. Minsan, mas gusto pa nga ng mga tao yung beginner kasi nakaka-relate sila doon. Huwag kang matakot maging beginner. Actually, kung beginner ka, napakagandang bagay yan kasi gusto ng mga viewers yung mga nagsisimula pa lang. They are able to relate with them. At alam nila na itong content creator na to, itong YouTuber na to, naiintindihan yung problema nila. Reason number 3, maaaring magbago ang buhay mo sa isang video, though this is not promised or guaranteed. Pero may mga ilang creators na ilang buwan na ginugugol ang kanilang pag-edit, kanilang pagko-content, tas isang video lang ang magkiklik at doon magsisimula yung channel nila sa isang video na maaaring mag-trending or mag-viral. Pero hindi ibig sabihin na yayaman ka na agad. Pero isang video lang minsan ang kailangan mo para makilala ka, magkaroon ka ng clients, makahanap ka ng trabaho, matuto ka ng skill, meron kang ma-realize, magkaroon ka ng negosyo, magkaroon ka ng extra income. Hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan. At hindi mo rin malalaman kung aling video dyan ang magiging breakthrough mo kung hindi ka magsisimula. Reason number 4, YouTube is working for you 24/7. Ito ang bagay na hindi agad naiintindihan ng maraming tao. Kapag nagtrabaho ka ng 8 oras, kadalasan bayad ka para sa 8 oras. Pero sa YouTube, ang video na ginawa mo ngayon ay pwedeng mapanood bukas, next month,
next month, next year. Habang natutulog ka, habang may iba kang ginagawa, habang nasa trabaho ka, habang nasa bakasyon ka, para ka nagtanim ng puno. Nasa ngayon hindi siya agad mag-grow, pero sooner or eventually, maaari siyang magkaroon ng positive impact. Yung videos mo maaring magkaroon ng tuloy-tuloy na resulta. Diba? Ang ganda. YouTube is working for you 24/7. Hindi lahat ng gumagawa ng YouTube ay yumayaman. Hindi lahat ay nagba-viral. Hindi lahat ay tumatagal. At hindi lahat kumikita agad. Hindi lahat namo-monetize agad. Sa totoo lang, karamihan ng mga successful creators dumaan sa pace na yon. Ang nakikita na lang kasi natin ngayon ay yung success nila. Diba? Yung resulta. Hindi natin nakikita yung daang-daang videos bago dumating yung success nila, yung breakthrough nila. Hindi natin nakikita yung puyat, yung pagod, yung iyak, yung moment na gusto na nilang sumuko. Kasi nakikita na lang natin ay yung success. At we have to be realistic with our expectation na sa pagsisimula, hindi agad magbo-boom, hindi agad ma-approve. Ang tunay na kalaban mo ay katamaran, takot na mapahiya, takot sa criticism, kakulangan mo ng consistency. Sa una ka lang magaling. Yung puro what if ka. Maraming magandang channel ang hindi sumikat, hindi nagtagal. Hindi dahil pangit yung content nila, hindi dahil ang baba ng views sa umpisa, kundi huminto sila. Or isang rejection lang, magi-give up agad sila. Isang may tumawa lang, may mambabash lang, may na-cringe lang, or meron lang something na negative comment, tumigil na sila. Yun yung mga bagay na kailangan malaman mo. Hindi ka agad dapat susuko. Sa rejection, sa bashing, sa katamaran mo, sa maraming factors na pwedeng pumigil sa'yo as a content creator. As long as tama yung ginagawa mo at meron kang magandang intensyon. Isang bagay na napansin ko, kapag may nagsasabing gusto kong mag-YouTube, gusto kong maging content creator, alam mo yung kasunod doon? Pero wala akong camera, pero wala akong mic, pero hindi ko alam yung sasabihin ko, pero ang daming pero wala akong magandang background, pero wala akong magandang setup, camera, whatever. Pero ang dami kong ginagawa, pero hindi ko kaya, pero wala akong confidence, pero wala akong oras. Yung mga creators na nagsimula, konti ang resources, kahit mabagal ang progress, patuloy sa pag-upload, eventually, nagiging successful kapag binigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo to improve, to try. Paano kung ginawan mo ng paraan? Paano kung yung mga pero, burahin mo, kayanin mo, labanan mo? Paano kung pagkatapos ng isang taon, saka nang mahusay na content creator? Or, kung hindi ka man maging content creator, marami kang skills na natutunan. Maaari kang mas magaling ng magsalita, mas mahusay ng mag-edit, mas confident ng humarap sa mga tao. May community, may audience, meron ng mga na-inspire because of you. May mga bagong opportunities na rin para sa'yo. Pero hindi ka na katulad ng previous self mo na mahiyain, takot magsimula, takot mag-try. At minsan, yun yung pinakamalaki mong panalo. Yung na-improve mo ang sarili mo. May mga taong hindi pa handa, pero nagsisimula agad. Inaaral nila, ginagawa nila ng paraan. Dahil doon, mas marami silang natututunan. Mas marami silang pagkakamaling naaayos. Mas marami silang pagkakataong nakuha. Ngayon, kung meron akong gustong tandaan mo sa video na to, ito yun. Huwag mo subukan ng YouTube dahil gusto mong yumaman kaagad. Subukan mo to dahil gusto mong bigyan ang sarili mo ng pagkakataon para mag-improve. Yun lang. Bye!